Ano nga ba ang lupus? Ito ay systemic, ibig sabihin buong katawan apektado dito. Lupus naman is wolf, para ka daw nakagat ng wolf yung balat mo. And then yung erythematosus, ibig sabihin nito is namumula yung balat mo o reddening of the skin. Kaya ang tawag talaga sa lupus is systemic lupus erythematosus or SLE. Dalasan, pinapaliwanag lang ito ng definition. Pero yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng lupus, hindi natin naintindihan. So that's why nandito ako para ipaliwanag sa inyo kung ano ba talaga ang lupus. There are billions of cells in our body. Kapag na-worn out na yan, kailangan ulit magkaroon ng bago, yung functional. Kaya yung gagawin ng katawan ng tao, mag-undergo na tinatawag na apoptosis o program cell death para magkaroon ulit tayo ng functional at bagong cells. Parang si Cell lang yan sa Dragon Ball Z, di ba? Kahit anong gawin mo, patayin mo siya ng patayin, nabubuo ulit siya, nag-regenerate ulit siya ng bago. Sa bawat apoptosis na nangyayari sa katawan natin, meron tayong tinatawag na apoptotic body. Kumbaga yan yung debris ng apoptosis process. After nun, ipapagosite siya ng immune system natin or antibody natin, papatayin ng antibody natin. Yun yung normal na proseso. Sa lupus, ang nangyayari, apoptotic bodies na yun, inaatake ng immune system natin continuously, walang tigil. Ang tawag doon sa immune system na yun is ANA. Ang dahilan is unknown or genetic factor. So the antibody continuously destroying our body or tissues in a systemic way. So that's why we call that systemic. But specifically, the more affected organs in systemic lupus is kidney, the joints, tissue, and also the heart. Ang pinaka-deadliest sa lahat is yung blood vessel wall, yung ugat mismo. Imagine natin, kung affected ang buong ugat sa buong katawan natin, paano makakarating ng maayos yung dugo, diba? So, mangyayari dyan, lahat ng organ natin pwedeng maapektuhan talaga. So, pumunta tayo sa diagnostic procedure. Itetest ni Dr. Jan yung tinatawag natin na anti-nuclear antibodies or ANA. Part ng immune system nga natin yan ang umaatake sa buong katawan natin, diba? Pag mataas yan, positive ka talaga sa lupus. Punta tayo sa mga sintomas. Unang-una sa lahat, fever. Pag meron kang systemic na inflammation or pagsusugat, syempre meron kang fever talaga. Balat natin, apektado dyan. Especially yung cheeks natin, mamula-mula yan. Kaya tawag dyan is butterfly rash. Yun yung erythematosus. Apektado lahat ng joints natin. So that's why we have arthritis. Kidney natin, kakaroon tayo ng mga renal disorder. Kasi ito talaga yung number 1 na tinatamaan ng lupus, yung kidney natin. Imaginin mo, yung mga vessels papunta sa puso mo, apektado. Pwede rin maapektuhan yung puso mo. Magkakaroon ng mga sugat yung puso mo at mahihirapan tumibok yan. So that's why ang lupus is systemic. Buong organ mo pwedeng tamaan talaga. Punta tayo sa treatment sa lupus. May arthritis yan. So that's why we give NSAIDs, pain reliever. Number 2, corticosteroids. Hindi ito nagpapalaki ng katawan ha. Ang ginagawa ng corticosteroids, ini-inhibit nito yung immune system. Specifically yung ANA. Para hindi nasirain ng ANA yung buong katawan natin, di ba? Their treatment, we call that IVIG or IV immunoglobulin. Ang ginagawa nito is parang dialysis. Binubukod nito yung specific antibody, yung ANA, para mawala, para hindi na magkaroon ng auto-antibody process. And other studies, anti-malarial drugs, hydroxychloroquine, nakakapag-inhibit daw ito ng ANA, lalo na pag end stage na yung lupus mo.